Hello again, collective. So this is your reading for June 21, June 22, June 23. Check natin kung ano yung mga... Oops! The Seven of Fairy Golds. Tumalsik agad. O, kunin natin yan. Seven of Fairy Golds. Check natin ano yung mga messages, mga dapat malaman. Mga energies na lalabas dito. By the way, mag-ingat kayo dun sa mga scammers na gumagaya sa page ko. Kayo makikipag-usap kahit kanino makikipag-chat. Never ko po kayong i-chat. Never po ako mag-friend request sa kahit anong platform. Purple T na may check sa dulo, meta-verified, yun lang yung legit na FB page ko. Kaya kung gusto nyong mag-inquire about private reading, kayo po ang mag-PM. Never po akong mauunang mag-reach out po sa inyo. Kahit saan po yan, ha? Wow. Okay. Wow. Maganda yung cards mo, ah. Yes. Chariot. Okay. So, eto babanggitin ko lang yung mga signs na lalabas sa cards, pero hindi ibig sabihin na yun lang yung mga signs na na pwede dito sa reading na ito. Babanggitin ko lang kasi lumalabas sa cards. Pwedeng merong Libra energy. Pwedeng merong Leo energy. Pwede rin namang merong Cancer energy. So, ang parang main card mo, yung unang tumalsik nga, nung nagbabalasa ako. Ito ay card kasi ng patience. This is a card ng diligence, patience, waiting. So, parang this card is telling you na maaaring meron kang bagay na sisimulan or kakasimula mo pa lang, pwedeng nagiging pwedeng nagiging wary ka or pwedeng nagiging impatient ka about doon sa bagay na simulan mo. Siguro, baka nag-expect ka na agad na magkaroon na agad ng resulta, no? Kasi hindi pa rin eh. Hindi naman this is something na kailangan mong tutukan pa. No, yun yung more on nafe-feel ko rito sa barahan na to. This is something na hindi overnight na parang yung buto ng munggo. Tinanim mo nung gabi, kinabukasan parang may sign na kagad ng germination. Hindi ito ganun. So, siguro kakailanganin mo pang maghintay, kakailanganin mo pa ng patience. But overall, nakikita ko, since this card is nasa upright position, sa tingin ko, magbubunga rin naman eventually yung hard work mo, yung diligence mo rito. You just need to be patient. Okay? Kasi nga, hindi ito something na instant or overnight, no, na success. Actually, you will be receiving kung ano talaga yung deserve mo in this situation. Since lumitaw si Justice card. Kung ano lang yung nararapat, kung ano lang yung tama para sa'yo, yun lang talaga yung babalik dito or yun lang talaga yung marireceive mo. By the way, Justice card is upright, kaya if you're praying, hoping for a positive outcome, yes, ito ay positive outcome, no? Kasi ibig sabihin, justice will be served. Alam nyo naman yun, pwedeng good karma. Sabi ko nga, nararapat lang kung ano yung marireceive mo rito. So, maybe this is something na related sa mga decision. Maybe merong kinalaman sa legal matters, no? So, kung ano man ang bababang decision dito, ano man ang magiging outcome, magiging tama lang yan para sa'yo. Magiging fair lamang yan. No? Makukuha mo kung ano yung nararapat, yung deserve mo. Okay, possible din ito yung card ng decision making. Pagpili, no?
And then nakikita ko sa inyo, for some of you na naghahanap na kayo ng big break or opportunity pagdating sa job, yes, nakikita ko na matatapos na rin yung period of waiting, magkakaroon na uli ng action, magiging back on track ka na, which means magkakaroon ka ng chance or opportunity na makabalik sa sa dati mong ginagawa or makabalik sa work or ma-employ, no? So yung iba sa inyo naghahanap ng employment, yes, this is a sign na possible na makahanap ka ng mapapasukan or makapag-start ka na uling magtrabaho, no? Kung merong mga bagay na natenga rito, magkakaroon na uli ng continuation. So, nakita ko dyan, maaaring tapos na yung period ng pahinga, tapos na yung period ng pa-easy-easy, magiging busy na uli, no? Kikilos na uli. And magiging successful talaga, Six of Fairy Golds. Ito yung transitioning mo. So, yung iba sa inyo, from hindi okay na situation, is magkakaroon ng transitioning papunta sa better na sitwasyon. So, kung nagpaplano kayo mag-travel, nagpaplano kayong lumipat, this is a good sign na mas better yung malilipatan ninyo. Mapalugar man yan, house, or job, no, company, etc. Merong something better na paparating, no? So, nakikita ko na mula sa magulong situation, unti-unti nang magiging maayos yung sitwasyon mo. Kasi nakita ko rito sa chariot mo parang nagkaroon ng delay, something about movement, kung meron mang paglilipat or meron mang pagta-travel, no, parang nagkaroon ng delay. Kaya nga yung mga signs, yung mga cards dito na lumalabas, ang nakikita ko is matatanggal na yung blockage na yun. Finally, matatapos na yung waiting period and magkakaroon na uli ng movement, ng progress, matatapos na yung pagkakatenga. Gagalaw na uli, no? Ayan, kung hindi naging ganun ka okay before, sabi ko nga, you are transitioning. Andyan na nga yung nandyan na yung mag-i-improve na yung mga bagay-bagay. Babalik na sa dating sigla or lakas, no? Babalik na sa dating activities. Yes, yung pagkakastuck, yung stagnant energy, ay masosolve na yan with the 8 of Feathers reversed. Kaya kung merong naput on hold, nagkaroon ng waiting period, nagkaroon ng mga sagabal, delay, nagkaroon ng mga blockages, matatanggal na yon, no? Maisasagawa na ulit yung mga dapat gawin, makakaalis na ulit or makaka-travel or mako-continue na yung mga ginagawa na yan. So, ayan, nung una nga, actually, hindi ninyo nga nakuha yung outcome na gusto ninyo. Maaring iba pa nga sa inyo, na-disappoint kayo, na-frustrate kayo. Pero dahil nga, sabi ko nga, magkakaroon na ng improvement sa situation ninyo. And magiging successful yung outcome, no? So, nakikita ko from frustration, from disappointment, magiging successful. Ayan, or happy na uli kayo doon sa patutunguhan ng mga situation na ito.